ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo'y hindi lingid, ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo kang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diningid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Misyon at panalangin, Kung lihim mo yan, hosted by yours truly, Pastor Serge Arevalo. ay tiyak mo kang nababatid. Dito pa rin po sa Chosen United Methodist Church. Salamat, Panginoon, kilala mo Salamat sa awitin na yan. ang lahat ng bagay ay di. Salamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Awitin ni Raquel Mariano. May alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Kayo ba'y kilala ng Panginoon? Ng bagay ay dinilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako mula sa ating pong mahusay na mga awit mula dito po sa Chosen UMC, Raquel Mariano. Kayo po ba ay Facebook user? Baka po pwede pong i-share ninyo ito pong ating gawain. Ito pong video na ito. Kung kayo po ay nasa YouTube, please, pwede pong mag-subscribe kayo sa ating pong channel, Hope Bringer. Yan. Join with us until the end of this program to receive your gifts. Wow, meron po kayong gift mamaya. E-books po yan. At kung ano mo po ang gusto nyong title, sabihin nyo lang po. At kami po ay handang magkaloob sa inyo. Purihin ang Panginoon. At siyempre pa, kada Miyerkules, ang ating pong ginagawa ay meron po tayong scripture reading, reflections, interview with the guest. Ngayon po, meron po tayong guest. Pamaya-maya po, papalabas natin. It's a recorded interview. At siyempre, meron po tayong pagbasa ng mga prayer request. Yan. Yung po mga nauna nang nagpadala ay uunahin nating basahin. Meron tayong mga regular at mamaya po sa Facebook, mag-post din po kayo ng prayers niyo. Pag wala po kayong ipinost na prayer, hindi naman natin pwedeng mabasa yon, di ba? So we'll pray for you. And of course, we're going to pray for all these things,
for all your prayer requests. Okay po? At ngayon po ay magbabasa tayo ng banal na kasulatan. Eh ano ba yon? Dito po sa Proverbs 16:31. Proverbs 16:31. Babasahin ko po sa wikang Ingles. Long life is the reward of the righteous. Gray hair is a glorious crown. Mga minamahal mga kapatid, alam niyo ba na sa Old Testament marami pong mga binabanggit na mga taong nabuhay ng super tagal. No? May 200, 300 years. Imagine that. Paano kaya naging buhay nila? At hindi lang yun, tsak na malakas yung mga yun sapagkat hindi magtatagal ang buhay pagka hindi sila malakas. Pero nangyari. But later on, siguro dahil sa kasalanan ng tao, nagkakaroon ng deduction sa buhay natin. At ang sabi sa isang talata sa Old Testament, pagka nakarating ka ng 70, that is completion of your life here. At kung sobra pa doon, that is bonus. No? Kayo ho ba 71, 72 at pataas pa. Ha? May bonus na kayo. Mamaya ho, titingnan natin yung mga may birthday, kanina, na may mga bonus na rin sila. Alright. Mga minamahal mga kapatid, ang sabi po dito ay yung buhay natin, longer life, ay kaloob o reward, no? Reward of righteousness, no? Righteous o reward of the righteous. Kayo po ba makatwiran? Righteous ba kayo? No? May pag-asa kayong mabuhay ng matagal. Ano ba ibig sabihin ng righteous? In other words, you are dealing with justice. Hindi kayo gumagawa ng kasasama ng kapwa mo. Patas ka sa laban, Kung nagtitinda ka at may timbangan yung tinda mo, parehas. No? Parehas na timbang. That is righteousness. No? You are dealing with justice. No? Hindi ka pumapatay. Hindi ka nag-aargabyado. Hindi ka nang-aapi ng kapwa mo. Yan po ang sekreto ng longer life. So, gusto nyo bang humaba ang buhay nyo? Yan po ang sekreto. Deal with justice, with righteousness. And of course, sabi ay, love whom God loves. Hindi basta pagmamahal. Kung sino yung mahal ng Panginoon, mahalin mo rin. Di ba? Hindi yung gusto mo lang. Ang mahirap, nagmamahal ang Diyos kahit hindi kaibig-ibig. Mayroon po ba kayong mga kapitbahay na hindi kaibig-ibig? Yun ang mamahalin ninyo. Sapagkat yun ang gustong mahalin ng ating Panginoon. Mahirap, pero yun ang gusto ng Panginoon. Gustong ba mahabang buhay? Mahalin mo ang mga nasa paligid mo. Mahalin mo yung gustong mahalin ng ating Panginoon. Okay? That is righteousness. Yung righteousness natin kasi iba no? Ang ating sariling plataforma o rules, atin lang yun. Pero yung righteousness ng Panginoon, iba. Yun ang ating irerespeto. Yun ang ating gagawin. Okay? So, longer life, do justice. Do love others. Ang sabi pa rito, gray hair is a glorious crown. Yan. Napakaraming mga matatanda na ngayon, kahit di na matanda, mas nagkakulay ang buhok. Pumuti, nagkaroon ng gray. Anong gagawin nila? Pupunta sa parlor, sa barbero. Nagpapatina ng buhok. Yan. Para bang pagka may puti na sila, pangit na sila, o kaya tumatanda na. Ano naman kung tumatanda ka? Diba? Kung naman righteous ka, nagmamahal ka sa kapwa mo, okay yun. Sabi nga dito sa proverb ay yung merong gray hair, merong crown, glorious crown. That is wonderful. Ano ba ang ibig sabihin ng crown? Ibig sabihin meron kang honor, no? Tingnan nyo, pagka naglalaban sa beauty pageant, kahit anong pageant yan, binibigyan nila ng crown. Kahit mumurahing crown, bibigyan nila. Kasi they honor yung mga nanalo na ito.
Alright? Ano pa? Title. Halimbawa, Queen of England, Queen or King ng Thailand, o saan pa man. Pag meron kang crown, meron kang title. Kahit ano pa yan, maaaring king or queen. O, kahit nga ang Panginoon Kristo, binigyan ng koronang tinik at sinalbahe siya, sinabing siya ay hari ng mga Hudyo. So, lahat tayo, mayroong pagnanasa rin na may crown na ganyan. Ito, kung gusto niyo magkaroon ng crown, no? Gusto niyo magkaroon ng title, do righteousness and love others. No? And of course, pagka itong crown na ito ay, ang ibig lang din sabihin nito, meron kang role and responsibilities bilang tao, bilang mananampalataya. Kapatid, ano ang role and responsibilities mo as Christian? Sa inyong iglesia, ano bang role mo? Anong responsibility mo? O ikaw ay nakatanga lang doon? O nanonood ka lang? Dapat meron kang role and responsibilities upang magkaroon ka ng corona ng buhay. At ito maganda rito, itong sinasabi dito na crown, hindi ito ibibigay sa lupa sapagkat ito'y glorious crown. Koronang nagluluwalhati sa iyo. At ang maganda dito, alam niyo ba kung sino nagluluwalhati sa atin? Ang ating Panginoon. Paano niya ginagawa ito? First, longer life. No? Longer life. And of course, kung tayo'y bawiin na, dalhin ng Panginoon, ay magkakaroon tayo ng napakagandang mansion doon sa kanyang kaharian. Sino po may gusto dito ng mahabang buhay? Taas pong kamay. Yan. Gusto niyong mahabang buhay, ano? Meron pong sekreto. Yung pong binigay ko kanina, ilan lang yon. Yung sekreto, mabuhay kang righteous, no? With justice at mahalin mong kapwa mo. Ito pa, basahin po niyo yung Proverb 10:27. Sabi doon, the fear of the Lord prolongs life. Ulitin ko, the fear of the Lord prolongs life. So gusto niyo ng buhay, matakot kayo sa Diyos. Meron ding ibang kasabihan o interpretation ng fear na ito. Hindi basta takot sa multo, parang gano'n, no? Emotional na gano'n. Obedience. Ito'y nangangahulugan din ng pagsunod o obedience sa ating Panginoon. Kayo po ba ay masunurin sa Diyos? Masunurin ba kayo ng mga mananampalataya? May pag-asa na longer life. Ang buhay po natin, mga kapatid, ay bigay ng Diyos. At pag binigyan na tayo ng isang araw o isang taong buhay, magpasalamat tayo sapagkat siya lamang ang nagdaragdag ng ating buhay. Salamat po sa inyong pakikinig. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw na tagapakinig ng Misyon at Panalangin. Minsan pa ho ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat kasama po natin ang isang magiting na pastor. Siya po ang aming dating prior ng OSL or Order of St. Luke. 4 na taon po siya bilang prior at salamat sa Panginoon at siya po ay willing na magbahagi ng kanyang karanasan bilang leader, bilang prior ng OSL upang sa ganon ang mga bagong mga miyembro ng OSL ay magkaroon ng mga ideas, mga mission strategies, mga leadership styles upang amin pong magamit sa aming pong simbahan at atin pong gagamitin din naman sa pagmimisyon. Maraming pong salamat, Reverend Oliver Pineda, sa inyong pagbibigay sa amin ng panahon. Kumusta po kayo, Pastor? Mabuti po. Maraming salamat din po sa imbitasyon ninyo, Doc Serge. Salamat po sa inyong panahon. Alam kong busy po kayo. 4 na taon po kayo bilang prior ng OSL. Kumusta po yung 4 na taon? Di ho ba boring yun? 4 na taon.
Hindi naman, medyo challenging lang kasi alam naman natin ang Order of St. Luke ay isang dispersed monastic community. Wala po tayong iisang tahanan. Tayo ay watak-watak pero nagkakatipon naman at least twice a year, no? Sa ating pong pagsasama-sama bilang magkakapatid. At taon-taon naman po binabago, nagkakaroon naman tayo ng mga iba-ibang tema sa ating pong tinatawag na National Convocation. Mhm. Napakaganda po ng OSL. Ano po yung mga unang-unang mga programa nyo noong mga 4 years ago na naisakatuparan nung sumunod na mga taon? Unang-una po, malinaw sa Order of St. Luke Order of St. Luke ay dedicated to sacramental and liturgical scholarship. At taon-taon ay nagkakaroon po ang mga officer ng pagpupulong kung ano ang nararapat gawin sa OSL sa pag-aaral patungkol sa liturhia, sa teolohiya ng sakramento, at siyempre yung mapalaganap din yung fellowship, mapalalim ang pagkakapatiran. Isa po siguro sa naging programa ng OSL ay yung mailagay sa mapa yung OSL kasi parang obscure eh. Ano ba yung OSL? So, naipakilala natin sa Pilipinas sa loob ng hindi lang 4 na taon actually, kundi lumaganap lang siya after 4 na taon. Dumami yung naging curious at dumami yung gustong sumapi dito dahil po siguro sa matinding promotion o kaya ang presensya ng OSL. Binanggit po niya yung promotion para sa business. Napakaganda pong gagamitin ng ating mga kapatid at mga kapastoran yung promotion ng ating misyon. Tama po ba, Pastor? Opo, tama po. Kasi po bilang Order of St. Luke, bagamat ito po ay isang ecumenical group, ito po ay Wesleyan in character. Wesleyan po. Ang nagtatagpo nito sa Amerika ay karamihan ay United Methodist clergy. Okay. Pero ngayon po kasi ito ay open na rin sa hindi United Methodist na laiko at pastor. Yun po maganda, Bakit sinami ang mga laiko, 'di ba? Usually pag order ka mga kapastoran lamang. Kasi po ang sakramento naman hindi naman pag-aari lang ng clergy, no? Alam naman po natin ang iglesia, bagamat pinangungunahan ng clergy, kasama ang laiko sa komunidad ng mga mananampalataya. Kasama po yan sa misyon, no? Kasama rin natin sila sa pananalangin. So, mahalagang makabahagi po sila sa misyon ng Order of St. Luke, sapagkat yung sacramental and liturgical scholarship ay mas magandang kasama, kaagapay ang mga laiko para sila na rin yung mabibiyayaan ng Order of St. Luke na misyon. Nabanggit nyo na lumaganap ang OSL. Nung bang mga panahon ninyo, nung kayo ang naging prior, unang taon ninyo, mga ilan ba ang miyembro ng prior? At ngayon ay bumaba na kayo bilang prior. Ilan ang bilang ng prior ngayon? Sa panahon po ni Brother Joel Bengbeng, siguro po mga 30 ang mga may membro. Pero ngayon po ay ayon sa ating bagong prior, mahigit 70 plus na po tayo. Dumoble yung ating miyembro sa Pilipinas. Yan ang dahilan sa inyong vision mission nung unang panahon na pinagpapatuloy lamang niya ngayon. Actually, kauupo lang niya. So, most likely, ito'y bunga ng inyong leadership ng 4 na taon. Ito naman po ay sama-samang pagtutulungan ng mga dating opisyales at sa pakikipagtulungan naman ng mga kapatiran, kaya naman po na-achieve din po yung ganung pagpapalaganap. Pakaganda po ng ugali niyo, prior, kasi you are so humble na hindi niyo sinarili yung tagumpay, kasama din yung mga kapatid natin.
Opo naman, kasi sabi nga, hindi parang basketball yan eh. Hindi naman pwedeng walang teamwork, di ba? So, lahat naman ng mga pagpaplano para yung game plan, kasama po yung mga opisyalis at kasama rin po siyempre yung mga ibang kaanib po natin. Bali ilang seminar or convocation yung nagawa nyo sa loob ng 4 na taon? Bali po, 4 lang po yung national convocation, pero naiimbitahan din po tayo. Yung una, yung ginanap sa Baguio City, yung parang Committee on Worship ng BEA. So naimbitahan po ang OSL dyan sa pag-imbitasyon siyempre ng BEA Bishop Brother Pete Torrio. So, at meron din po mga seminar sa Nueva Vizcaya kung hindi po ako nagkakamali. Pero siyempre po ito ay programa ng United Methodist Church. Mga OSL lamang po ang naimbitahan. Okay. Maganda po. Ibig sabihin, yung mga kapatid natin sa OSL ay willing na magtungo, magpaimbita sa mga area annual conference o district upang makapagbahagi ng tungkol sa worship at sakramento at marami pang iba. Opo. Tama po yun. So ano po ang feedback ng mga dumadalo na pagkatapos niyo magturo sa kanila? Ano pong feedback nila? Ano ba mga maganda ba yung mga opinion nila? Of course, yung iba, siyempre siguro dahil nasa-shock sa umpisa, yung sa pananamit siguro, sa panlabas na anyo ng mga kapatiran, medyo so nakaka-intriga. Pero pag once na narinig na nila yung mga turo, yung mga seminar, ganun pala yun. Tapos nagiging feedback nila, sana mapalagana pa yan. Sana magkaroon pa ng maraming seminar sa mga distrito, sa mga konferensya. Pero siyempre, yung mga ganun po, hindi na po hawak ng OSL yun eh. Nasa leadership na po ng ating iglesia po yun. Salamat po doon. Nabanggit nyo yung mga pananamit, ng mga miyembro. Pwede ba kayong magbigay ng kaunting paliwanag tungkol sa damit natin, nakapula tayo, tapos nakaputi na gown? Kasi po ang paniniwala natin sa Order of St. Luke, bawat binyagang Kristiyano ay may karapatang, yun po una nating nilalansag, yung pong alba ay hindi po pag-aari ng clergy. No? Ang naka-alba po ay mga binyagang Kristiyano. Kahit mga altar server, pwede po mag-alba. The thing that separates us from the lay ay yung pagsusuot ng istola. No? Kasi yung nakaatang sa ating balikat bilang mga ministro ng Panginoon. Yun naman pong pula, ang tawag po natin doon ay scapular. No? Yung pong scapular ay hindi po siya isang liturgical vestment, kundi ito po ay isang parang part ng habit ng Order of St. Luke. Pula sapagkat naniniwala po tayo sa Lucan spirituality at sa pagkilos ng banal na espiritu. Nandun po yung mga logo ng chalice tsaka tinapay sapagkat itinataas natin, we magnify the sacraments. Yun po yung ating mission. We magnify the sacraments at gusto natin muling i-recover, bawiin yung ating sacramental theology bilang United Methodist. Ano pa ho yung mga programa niyong ginawa nung mga panahon na kayo ang prior sa OSL? Siguro po, isa sa pinasimulan natin ay yung pagkakaroon ng bylaws, constitution and bylaws ng OSL. Sapagkat siyempre habang ang isang samahan ay lumalago, kailangan din naman po ng merong gabay at merong tinitindigan, no? Katulad ng constitutional bylaws, para yung mga susunod na henerasyon, hindi na po sila mangangapa sa pagpapatakbo ng ating samahan bilang order. Palagi ko yung bukod sa ating mga convocation, isa po yung consti and bylaws sa ating pong pinag-usapan at patuloy po natin pinipino po ito hanggang sa ma-perfect po natin mga ito. Paano po magkakaroon ng relasyon
ang misyon dito sa vision mission ng OSL sa Pilipinas? Meron ba kayong nagawang mga strategies o kaya naman ay gawaing pagmimisyon mga panahon niya? Siguro po, siguro po sa actual na pagmimisyon, maaring hindi pa nakikita ang OSM sapagkat ang ginagawa po natin ay yung tinatawag na awareness patungkol sa liturhiya at sa ating mga lecture din na ano ang kinalaman ng misyon sa sakramento. At meron pong budget ang Order of St. Luke na social services. Bahagi po ng ating annual dues ay ilang porsyento po niyan ay binibigay po natin sa pagtulong, no? Sa anumang misyon, alam mo, sa mga mahirap, sa mga mahirap, sa mga nagkakasakit na kaanib at sa anumang nangangailangan. Pag mayroong siguro pong, although hindi naman po kalakihan, pag mayroong nasalanta sa bagyo, kalamidad, nagbibigay din po ang OSL ng certain amount. Hindi naman po kalakihan kasi hindi naman po maraming pera pa. Palagi ko doon po muna tayo nag-uumpisa sa misyon ng pagpapalaganap ng kaalaman, ng awareness sa liturhiya, sakramento, at meron din siyempre actual na pagtulong sa pagitan ng pagkakaloob ng certain amount sa mga nangangailangan. Ganda po yung paliwanag niyong yun. Ang OSL, ang talagang focus niya ay yung worship and sacraments. At kung merong misyon, ito ay iniuugnay sa gawain ng pagmimisyon. At kumbaga magkakaroon ng mission strategies OSL style. Opo. Katulad po ng napakaganda ng inyong lektura nung tayo ay nasa Buson, no? United Methodist Church. No? So, isa po yun sa pwedeng maging framework natin sa OSL na naiugnay yung misyon sa sakramento ng Iglesia. At hindi po hiwala yung sakramento sa misyon. Actually, yung misyon pwede nating tawaging sacramentals. Hindi po siya sakramento, hindi sacramental. No? At gawain ng Diyos. Na ang Diyos ay pwedeng maramdaman sa magitan ng ating pagmimisyon, sa ating pagsasagawa ng mga sakramento. At yung mismong misyon na ginagawa natin ay isa ring pagkilos ng Diyos na bahagi ng kanyang sakramento. Tungkol naman po sa inyong relasyon sa mga kaanib ng OSL, paano yung ginawang maging cooperative yung mga kasama natin sa OSL? Dahil lang ba sa maganda niyong ngiti? Ay, hindi po. Siguro po malinaw sa umpisa pa lang, credit din naman sa sinundang kong prior si Brother Joel Bengbeng, na malinaw sa umpisa pa lang na tayo dito walang status, hindi tayo obispo, hindi tayo DS. So, lahat tayo tinatawag natin kapatid o bro, no? O sis, no? Kahit nga natutuwa nga po ako kahit si Bishop Torrio, wala sa kanya kahit tawagin lang siyang Brad Pitt o Brother Pitt, kahit bishop siya, no? So, malaking bagay po yung ating brother bishop sa pagsiset ng modelo na lahat tayo pantay-pantay. Pagdating po sa Order of St. Luke, hindi natin tinitignan yung titulo natin. Lahat tayo iisa, magkakapantay-pantay. Palagay po yun yung dynamics na nabuo para hindi tayo superior. Kahit tinatawag tayong prior, siyempre, hindi natin papadama na superior tayo. Sila tinatrato natin sila na kapatid, pantay-pantay po tayo. Napakaganda po ng sinabi ninyo. Meron pa ho ba kayong programa nung mga panahon ninyo na hindi pa natin napag-usapan? Siguro yung pong programa yung pagkakaroon ng compilation ng liturhiya. Siyempre alam naman po natin ngayon yung book of worship natin ay talagang imported, no? Yung ating book of worship, no? Maganda naman po, pero siyempre may mga responses diyan na talagang pang-Amerika lang, no? So pangarap po ng Order of St. Luke na maging indigenous din yung mga responses sa
sa pananambahan katulad ng doxology, kung lahat, may compilation sana ng mga doxology composed ng mga pastor sa Ilocano, sa Bisaya, at isang ambitious project ng OSL ma-accompany maging isang aklat. Yun po yung hindi pa natutupad. Napakaganda po nun kasi sa kasalukuyan, for example, dito sa Balok, sa Chosen UMC, yung ginagamit naming himnaryo ay compilation ng ibang mga pastor na pinotocopy nila. Pero yun ay galing din sa sa mga lumang himno o himnaryo. At nawa ay magpatuloy yung ganong idea upang tayo sa church ay meron tayong bagong ritual o kaya naman ay book of worship, na akma sa kultura nating mga Pilipino. Opo, pero ako po meron din mga maliliit na attempt, sa personal ko po yun kasi ginagamit ko personally. Halimbawa po yung mga tugon sa komunyon, yung Sanctus, yung Santo Santo Santo. Lumikha po ako ng pangsarili at isinare ko rin naman sa iba. Ginamit nga rin po yan sa Bea Convocation, yung isa sa aking post na Santo Santo. At saka yung Advent candles, Advent candle, kapag sinindihan kandila, may tugon, nag-adaptation po ako ng lyrics. Although yung music ay isang familiar Christmas carol. So, bawat, may mga po atin ang kulang na lang po siguro yung pagko-compile ng mga responses na yan at yung mga bagong mga lyrics tungkol sa mga tugon sa awit, mga himno para po sa ating liturhiya. Maganda na sinabi nyo, kayo pala composer din, Kaya siguro, do you think it's high time na ma-compile yung inyong composition para naman pakinabangan ng ating Filipino churches? Opo, pino-post ko naman po yon sa aking FB page yung nakaraang 4 na Advent. Yun naman pong yung aking kanta na Santo, saka yung si Cristo na namatay, yung Memorial Acclamation, nasa YouTube po. Pag may nanghihingi, sinesend ko yung link. Kung meron akong yun po. Siguro pero po, mas maganda mas maganda po kung talagang compiled na produced and published by OSL. Yun ang pangarap ko. Kaya sana matupad po yun. Sana na po, mamaya po siguro isend nyo yung link para tingnan natin kung paano natin isasama at para mapakinggan naman ng ating mga audience yung sinasabi nyo mga composition. Okay. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay magbabalik, muling magbabalik. Santo, Santo, Santong Panginoon, ang Diyos ng kapangyarihan at lakas. Puspos ng iyong kalwalhatian, ang langit at ang kalupaan. Hosana sa kaitaasan, mapalad siyang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Meron pa ho kayong gustong sabihin sa panghuling
ika nga ipahimaka, so conclusion sa ating pong interview ginagawa ngayon. Siguro po ang isa sa aking pangarap ay maibaba ng gusto at maunawaan ng mga kaanib sa United Methodist Church na maibalik yung ating pagpapahalaga sa mga sakramento. Dapat maging malinaw ang ating posisyon tungkol sa ano ba talaga yung sakramento ng binyag. At isa po yan sa naging struggle ng OSL kasi meron tayong mga kapatiran na naniniwala sa lubog lamang. Meron tayong naniniwala kapatid na dapat hindi binibigyan yung bata. So parang sa akin doon siguro pwede pumasok ang OSL na ibalik po natin talaga yung ano yung posisyon ng simbahan patungkol sa sakramento ng binyag. Ito ba binyag ay repeatable, inuulit ba yan? O hindi siya, o unrepeatable. Malinaw naman po ang posisyon ng simbahan. Ayan unrepeatable. At sana ay talagang maibabayan sa mga simbahan. Pangalawa po, yung sakramento ng komunyon. Dito po medyo mas maigting yung parang tensyon. Sapagkat yung nasanay po tayo, ang ating simbahan na once a month lang ang komunyon. Pero siguro gustong ipaunawa ng simbahan at ng OSL na ang komunyon ay mas maganda sa tuwing merong pananambahan ay merong komunyon. Pananambahan, lalo na pag Sunday worship, kasi nasa Acts chapter 2 verse 46 na every time they gather, they break bread. So tuwing sila'y nakakatipon-tipon, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay. So kung babalik po tayo sa ating apostolic roots, at sa ating pong paniniwala na dapat kasama po yun sa pananambahan. Siguro yun po yung isa sa advokasya din ng Order of St. Luke na sana maibalik sa United Methodist Church yung pagtanaw, pagpapalalim sa sakramento ng komunyon ng binyag. Salamat po sa inyong time, Pastor Pineda, Brother Oliver. At naniniwala tayo na bagamat hindi na kayong prior ay magpapatuloy yung inyong vision para sa OSL. At nawa po ay pagpalain kayo ng Panginoon sa patuloy niyong paglilingkod sa ating iglesia. God bless you. Maraming salamat din po at it's my pleasure na patuloy na maglingkod hindi lamang po sa OSL kundi sa iglesia sa kabuuan, lalo na po patungkol sa liturhiya. Hindi naman po limitado yung aking mga ginagawa para sa OSL lamang, kundi nasa isip ko rin naman ang kabuuan po ng iglesia. Right. Alright. Salamat po sa inyong panahon, sa inyong kaalaman, sa inyong karanasan na binahagi dito po sa Misyon at Panalangin. Kami po ay pansumandaling magpapaalam. Magpapatuloy po ang ating pong gawain sa gabing ito. God bless you all. Salamat po. Siguro po nakikita nyo yung ating mga praises and thanksgiving. And of course, makikita po natin dito mga kapatid nating mayroong birthday kanina. Maghapon tayo napagod sa ating pong ginawa. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo po ay nakapaglingkod. Purihin ang ating Panginoon. Yan. Pero magandang tingnan nyo na lang sa picture kung sino yung mga nag-birthday kanina. Yung iba pong mga picture ay makikita na lang po ninyo sa aking pong Facebook. Napakarami po eh. Ayan. Makikita po nyo, kanina pong tanghali ay nagpunta tayo kay kapatid na Beth Ferrer. Kanya pong kaarawan kanina. And after that, nagpunta tayo kay Lola Nati Rodriguez. At pagkatapos ay tumakbo tayo sa birthday ni Tatay Arturo Rason. Yan, birthday niya yan.
Kasama natin dyan si Pastor Ellen Paduan ng Seattle. At pag-uwi ko, dumaan ako kay kapatid na Josephine Casildo. Salamat sa Panginoon at nakasama natin sa photo ops ang kanyang buong sambahayan. Purihin ang Panginoon. Birthday po nila kanina. And of course, ngayon, maghapon. Birthday nila. Nawa po ay pagpalaing kayo ng Panginoon. Tuloy tayo sa iba pang mga may birthday. Sunny Binag, Rizalyn Calitis, Rizaldi Senyiga, Andy Lopez, Izzy Bautista, Arturo Rason, ayun po si Tatay Arturo yan. Grace Imperial, Rosalina Marana, Omer Litana, Anicia Urbano Gaspar. Yan, kaya tayo nanay ni Teacher Vanessa, kaya buwi sa kangina. Of course, si Teacher Josephine Casil, si Sara Gonzalez, Sunny Binag, yan, dami mo account kapatid ha. Si Rainer Reyes Puno, yan. Annalisa Cabangan, Alex Tamayo, so December 31, bukas, Alex ha. Florex Pagalparan, Laura Amani, Mark Gaspar, Jolie Candelaria, Annalyn Manuel, Joey Candelaria, yan. At Cram Onares. Sino pa? Dong Pagalpalan, si Pastor Milinching Fernandez, birthday mo pala. Blow out ka naman dyan, Pastor. Martes Cruz, si Dr. Cruz ng NAX, birthday mo rin pala. Sana ng ating blowout. Miriam De Los Santos, Emma, yan, wala na tayo. Si Emma Andres, June Candelaria, si Gloria Talapian, Jedia Joy, Dennis Sablay, si Pastor Sablay, birthday mo rin ha, sa Juan. Bagong taon ha. Alright. Sa bagong taon din si Henry Angat. Yan, Lourdes Bangian, Bless Ocampo, si Nick, Nancy, si Jenner, ayan, Jenner Dulao, Juanito Isi, si Maye, Margarita ito eh. Happy birthday, madam, ha? Anong blowout nyo? At gayon din si Jonathan Blanco, Ramil Pascual, Rene San, Myra Tolentino. Yan, puri ng Panginoon. Si Florante Gonzalez, Brad, saan ang blowout mo? Si Rosie Ladignon ng Gapan. Birthday niya. Aileen sa Dos. Si Saris Bosalpa Ados, Randy Ugadan, si Jehu Keya, Emmanuel Diso, yan. Dennis Gandosa, Roger Ibalo, Bonun, Dennis Gandosa, Julia Torres, como esta amiga? Yan pong kaibigan natin sa Los Angeles area, actually sa Santa Ana sa Natira. Basta ka dyan. Como esta, amiga? Esther Kiben, Michael Arevalo, si Justice, birthday din sa Atres. Justice Ben Reyes. Basta po kayo, Justice. Huling pagkikita namin ay doon sa General Conference sa Amerika. Jesse Peñoso, Resty Herrera, Rick Lumba, Quason Yolanda. Nakita tayo kanina, hindi mo sinabi birthday mo pala. Daniel Rabagot, si DS Nestor Tangunan, birthday din. Atres. Si Ruth, si Marivic Salvador, Andre Balgos Quilana, Eddie Candelaria, Pastor. Birthday mo pala. Maria de la Cruz, Nestor Dagdag sa California. Lani Asuncion, Pastor Bong, Eddie,
Christina Guch, Nestor Dagdag Sr., si Leroy Tapongot sa California, Ernesto Manlutu, Riva Tabilisma, Pastor Riva, kumusta dyan? Tanis Loveridge, si Romy Tabalno, Ruby Castro, si Emily Chan, si Jeremias Mangawang, Jennifer Duero, Ricardo Perez, sabi ng account, ano? Jose Salvador, Pastor, kumusta na? Si Pastor Ricardo Reyes, estudyante ko ito sa Jimmy. Si Ate Babes Marcelo, kumusta na ate? 65 ka na? Si Sister Divina Clemente. Yan, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Kayo po ba ay nangangailangan ng kagalingan? Siyempre. Peace of mind. Siyempre. Coolness. Siyempre. So, grab your oil in the house. Walang oil at tubig. At magkaroon po kayo ng sign of the cross sa inyong sarili o kaya sa mga may sakit. And pray over niyo sila. Habang tayo po nanalangin, patungan niyo sila ng kamay. Patuloy po natin na ipanalangin ng mga kapatid na ito na nangangailangan ng kagalingan. Si Reverend Danny Hernaez, Pastor Ellen Padua. Hindi na, medyo malakas ang ubo mo, Pastor. Sabi niya meron siyang allergy. Prayer for Rason family, Rodriguez family, Uy, Arocena, Daigdigan, Guillermo, Baldado, Mariano, Baclayo, Tamayo, Casildo, De Guzman, Ferrer, Sablay, Constantino, Martin, Yap, Ramos, Garcia, Narevalo family. Kung meron po akong dinabanggit, message nyo po. Babanggitin po natin next time. Si Tatang Mario Celestino, si Engineer Reden, ang Pagbo family, Alcaide family sa Bukidnon, at mga Alcaides sa California. Lahat po ng mayroon na mga may sakit na elders po natin dito sa Chosen. Panalangin po natin si Tatay Rudy, si Lola Nati. Si Lola Nati, dinalaw Panginoon, nakahiga makita ko, biglang tumayo. Puri ng Panginoon. Birthday niya kasi ngayon. Yan. 94 naan po. Si Tatay Arturo, 86 kanina. No? Tatay Sergio, si Lola Rebecca, si Lola Pilar. Gusto po kayo dyan. Patuloy natin isama sa panalangin si Sister Eliza Limos, Brother Romualdo Baclayo, si Sister Raquel Mariano, si Lola Pilar, sa kanyang tuluyang paggaling. Si Myros at si Shane Kison, kagalingan, lakas, kapangyarihan mula sa Espiritu, at din si Joanna Marie Villanueva Dizon for protection and care. Purihin ang ating Panginoon. Yan. Kung meron po kayong mga prayer request, mangyari lang pong sulat po ninyo at babasahin po natin papayamaya. Alright. Lahat mga frontliners natin, isama natin sa panalangin ng Fernando, si Harry Tamayo. Ang masipag na member natin yan. Ministry and Leadership of Reverend Oliver Pineda. Palain ka ng Panginoon, kapatid. And all missionaries and members of Order of St. Luke. Naman po kayo naroon, nawa kayo ipagpalain ng Panginoon. Ang kagandahan na yung ating mga leader natin doon sa Amerika, pagka mag-i-email din sa akin, we include your name in our prayer today. Wow! I'm blessed. Mga minamahal mga kapatid, ito po ay request ng ating mga kabataan, project kasi ito ng mga kabataan natin. They need 25,000 para sa kanilang bass guitar at sound equipment. Muulad po ng aming banda rito, ang Praise and Worship Team. At ito na lang pong
bass guitar na to ang wala sa amin. Lahat po meron kami. At maganda po rito, oras na senior ko sa mga kapatid, yung pangailangan, kung mga nakakarampo, bago mag-lockdown, binibili po nila. Very generous po ang mga taga-chosen UMC. One time nga po, kwento ko na lang sa inyo. Minsan may kumatok sa pinto, gabi na, tapos ng gabi. Pastor, pahiram ng susi ng simbahan at mayroon kaming ipapasok. Ako na nagbukas, nanuhan ko sila doon magbukas. At ano ba ang ipapasok nyo? Ay, makita ko, isang set ng drums. Yun. Hindi ko po hiniling sa kanya, pero nakita niyang pangailangan. Salamat, Brother Elson at Sister Stina. At ngayon naman po, pagkakataon naman ninyo, kailangan po namin ng bass guitar at sound equipment. Kaya kung kayo po ay kinakatok ng Panginoon, please help us. Help our young people upang sa ganon ay maging matatag ang kanilang pananampalataya at maglingkod sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Purihin ng Panginoon. Ilang mga announcement lang po. Meron po tayong in-person worship sa ating pong sanctuary dito po sa Chosen UMC. Pag Sunday lang po ng hapon, alas 6. Let us observe protocol. Kaya kung kayo po ipupunta, you're welcome. Just call us. No? At meron din po tayong dito, reserve na mga alcohol at mask. Our online live stream worship continues every Sunday at 6 p.m. hosted by Chosen UMC. Live po talaga yan. It's not edited. No? Pasensya na kayo. And we have online liturgy that you can use while joining with us. And just ask for it. Pag di po hiniling, hindi po namin pinopost. So, humiling lang po kayo para makasabay kayo. At ito pong regular live stream broadcast natin sa Facebook, entitled Mission at Panalangin every Wednesday, 8 to 9. Patuloy po ito. At pamaya-maya siguro, sobra tayo ng oras ngayon. We have also online Wednesday midweek service. Yan. Papatuloy po yan next year, January. Online discipleship Bible study ng Chosen UMC every Saturday morning, 6 a.m. No? Magre-restart po kami sa January. Kung gusto po ninyong sumama sa amin via Zoom, just PM us. We will send you the link. Kahit saan naroon kayo. And of course, we have podcasts on Spotify, Radio Public, at marami pang iba. Sana pakinggan nyo itong mga audio na ito. At ngayon po, titingin tayo ng mga prayer requests sa social media. Titingnan ko yung aking gadget ditong isa. Sino po humihiling ng panalangin? Angelina Pagba, Melody Mandagan, Pastor, kumusta? Si Bishop Joey Lapitan. Bishop, saka na, mapagpalang gabi, sabi niya. Si Esther Matias, Cristina Esteban. Yan. Si Myros, salamat, nanonood ka pala. Juliet Pascua. Pascua ng City Temple. Mga mahuhusay na pastor po yan. Okay. Nila Sikat, Cecil Mendiola Bautista. Kaya ako yan ng elementary. Si Marilo Domingo, Macrina Pascua, Rocky Nava, Felix Laboriante Jr. Sa kompo yan. Diba sa shuttle na kayo, Brother Felix? Monica de Guzman, si Victor Bote. Victor Bote is watching perhaps in Papaya. Andiyan ka pa ba sa Papaya o sa Maynila ka na? Si Ronnie Capili, ang ating kaibigan. Sel Biting, isang prayer warrior. Balcon Sunhi, Manny Ischopo. Mga mahuhusay ito na mga Kristiyano. And of course, si Brother Oliver Pineda na nungutin sa atin. Clarissa Javier, Daisy Paroga, Rodico, Liofe Parungaw, Myla Liwanag, Gloria Miranda, Tess Valesca, si
Pastor Jerry Dumaya, Ayaya Garcia, at si Pastor Leo Alvaro ng Nottingham. International tayo ngayon. So marami tayong mga kapatid na isasama sa ating pong pananalangin. Samahan po niyo ako ngayon sa pananalangin sapagkat kailangan ko po ng inyong ayuda o help sa pananalangin. Kaya nga, meron 2 o 3 nakakatipon sa kanyang pangalan ay naroon siya sa kalagitnaan. Purihin ang ating Panginoon. Let us pray. Lord, aming nilalapit sa iyo ang mga kapatid naming nagdaraos ng kaarawan sa linggo na ito. Binanggit namin ang kanilang mga pangalan, O Diyos, pagpalain po sila, ingatan po sila. Ikaw magpagaling sa kanila kung sila'y merong karamdaman, hipuin mo sila, O Diyos. At kung meron silang mga pangarap sa buhay, nawa ipagkaloob mo sa kanila sa taon na ito. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang mga may karamdaman naming mga kapatid. Narinig mo ang kanilang mga pangalan sa mga bahay-bahay, sa mga ospital, sa kanilang mga tahanan. Lord, saan man sila naroon, ikaw magpagaling sa bawat sa kanila. Ingatan mo sila, O Diyos. Amin ding inalalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid namin na sa tahanan ngayon. Meron silang iba't ibang kahilingan ngayon sa iyo. May mga prayer request sila sa iyo. Naway pakinggan mo ang kanilang samo at daing. Lord, aming nilalapit sa iyo ang lahat ng sumusubaybay sa programa na ito. Maaring ngayong live stream at mamaya na manood sila ng recording. Nawa, Panginoon, ay ano man ang kanilang panalangin sa iyo, ipagkaloob mo rin sa kanila. Sapagkat naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ang Panginoon kahapon, ngayon, at bukas. Kung ikaw'y nagpapala kahapon, papala ngayon, bukas ay magpapala ka rin. Naniniwala kami, O Diyos, na ang mga kapatid naming idinulog namin sa iyo, yung mga may pangailangan sa iyo, mayroong karamdaman, yung mga nagugulumihanan, nasa panahon ng depression, yung mga nangangailangan ng proteksyon ng iyong banal na espiritu, dahilan sila'y frontliners, ingatan mo sila, Panginoon, balutin mo sila ng iyong banal na espiritu. At inihiling din po namin, O Diyos, ang bawat sambahayan ng aming mga kapatid dito sa Chosen UMC at saan mang iglesia, O Diyos, bigkisin mo sila ng iyong pag-ibig at ng iyong pagtalinga. Pagpalayan mo sila, O Diyos, at ipagkaloob mo po sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Hinihiling po namin na iyong pagpalain din yung mga nanonood sa amin ngayon. Ano man ang kanilang kalagayan ngayon, O Diyos, sana'y pakinggan mo ang kanilang mga piping dalangin. O Diyos, naniniwala kami na ikaw lamang ang tutugon sa aming mga panalangin sapagkat minamahal mo po ang bawat sa amin. Aming tinataas din, O Diyos, ang mga proyekto ng iglesia namin dito sa Chosen UMC. Nawa ipagpalain mo silang mga tutulong sa aming mga proyekto sapagkat naniniwala kami pag ikaw ang pumatok sa kanila, magbubukas sila. Hindi lamang ng kanilang puso, kundi ng kanilang mga bulsa. Hinihiling po namin, O Diyos, ng iyong banal na espiritu ang siyang pumatok sa bawat isa sa kanila. O Diyos, kami ngayon ay magpapahinga sa gabing ito. Bigyan mo po kami ng kapayapaan at mga pagpapala. Ang lahat pong ito, hiling at dalangin namin, alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, mangyari lang pong ibahagi ninyo ang video na ito, itong ating video na ito. At kayo po ay bibigyan namin ng e-books. Mag-PM lang po kayo sa akin at ibigay niyo yung inyong mga email address at doon po ipapadala. Okay po? Salamat po sa pagsubaybay ninyo sa ating pong gawain ngayon.
Please come back next Wednesday. Oy, sa isang taon na pala yun, January. Same time, same channel. Purihin ang Panginoon. If the Lord is prompting you to give love gifts for our programs, please PM me or remit via PayPal. Purihin ang ating Panginoon. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoon ngayon at magpakailan pa man. God bless you all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.